Alright, magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan mang sulok ng mundo. Ito ang Kabirada Lance Channel at ako si Lance. Papasadahan natin kaagad itong harapan ni Senator Bato de la Rosa at ni Karen Davila ang issue sa part na ito na war on drug. Ito na mga kababayan, panoorin nyo. Tanong ko, no, ang problema sa sitwasyon nyo, talagang kahit anong gawin nyo, kilala kayo bilang arkitekto ng drug war ni Pangulong Duterte. Nagsisisi ba kayo sa pagkaka-implement o kinalabasan ng drug war na yun? Hindi ako nagsisisi. In fact, nagpapasalamat pa ako. Wala kang babaguhin doon? Wala akong mabaguhin. Kaya nga ako naging senador dahil doon sa drug war. Tama. Diba? So, ganun. Pero Ako mahigit sabihin, 20,000 katao sinasabing namatay. sinasabi lang nila yan. Pero Marami collateral damage daw. May hirap. Actually, ang official data is 6,000 plus lang. Kahit na 6,000, marami pa rin yan, di ba? But then again, alam mo, kung hindi mo seryosohin yung war on drugs, walang war na mangyayari. Tama. Patuloy ang drugs. Walang war. Okay, kailangan talagang, alam mo na, Okay. seryosohin. Now, in 2019, you were quoted, may namatay na bata, 3-year-old, dahil sa drug war. Sinabi mo, shit happens. At talaga naman, shit happens. There are Pero times. tama ba yun na Alam nyo mga kabirada, sabihin yung hindi natin na makukuha talaga ang utak ng ibang tao kung bakit concern sila sa isang namatay na ito ay collateral damage at hindi naman sinasadya ng mga pulis at ng gobyerno na may collateral damage at itong tinatawag na collateral damage ay natural lang po ito na mangyayari lalong-lalo na sa labanan ng gera kontra droga, no? Sa ngayong panahon na ito, walang tinatawag na war on drugs. Ika nga bloodless na government laban sa mga kalaban ng ating estado at kalaban ng ating komunidad or itong mga tinatawag nating mga masasamang elemento. Walang namatay na ganun sa ngayon na panahon, this time around, di ba? Ang problema kasi, hindi na mga adik at hindi na mga magnanakaw, yung mga masasama na nasa lansangan ngayon ang namatay, kung hindi, ang mga inosente na talaga ang namatay sa panahon ngayon. Bakit? May lumalabas sa mga balita ngayon na marami na ang biktima ng pang-abuso ng itong mga masasamang loob ng mga adik. May balita pa nga na ang bata ay pinugutan ng ulo. 3 years old or 3 years old ba yun? Hindi natin kumpirmado pero merong ganun na nangyari. At itong mga kagaya nila Laila de Lima, itong umuusig dito sa war on drugs ng dating administrasyon, walang say sa nangyari. May matatanda pang pinatay, may 14 years old na ginahasa. Meron bang may concern doon? Ha? Dahil hindi ito biktima ng war on drugs, ganon? Pero pagdating sa war on drugs na mga isyo, kung mamatay ang bata ng tinamaan sa bala ng dahil lamang ipinatupad ang war on drugs na para naman sa buong bansa ang makikinabang at namatayan ng 10 or 100 na nagiging nagiging collateral damage. Okay lang man siguro 'yun kasi collateral damage nga. At marami naman ang namatay talaga at sumusuko dan sa mga collateral damage. Compare ngayong panahon na ito. Wala ngang dumadanak na dugo lang dahil sa war on drugs. Dahil wala naman war on drugs ngayon. Ang nagiging biktima ngayon sa mga patayan ay itong
mga inosenteng tao, inosenteng bata. Pero may ginagawa bang pagtutuligsa? May mga sinasabi ba itong mga kagaya nila ni Lima? Di ba wala? Okay, ipatuloy natin itong sundan natin itong interview ni Senator Bato. I don't know anong context na gustong palabasin niya. Basta sa akin, kami, Pero bata, namatay 3-year-old, sinabi mo, shit happens. Ngayon, paano yung bata na pinugutan ng ulo? Walang pumapansin. I am not referring to the child. I am referring to the operation. Yung operation na pumalpak, nagtimaan yung bata. Hindi ko sinasabing shit yung bata. Shit yung operation. Shit happens Pero yung result ng operation. pinarusahan mo ba, sir, yung mga polis? Uy, iniimbestigahan yun at nagkakaso yung mga pulis na involved. Pinuntahan mo ba yung magulang ng biktima? I don't know kung napuntahan ko ha, hindi ko maalala. Yun ang tanong eh. Ang tanong ng marami. Bakit kailangan bang pupuntahan yun? Napaka-heartless nung drug war sa ordinaryong tao. Hindi mo man lang binisita yung bata. Alam mo, kung heartless ako, Karen, hindi kami nag-launch ng war on drugs. Totoo yun. Totoo yun. Ano bang pakialam ni Bato kung gusto niya lang magpapayaman sa kanyang posisyon at magpapasikat? Kung ako sa kanya, kung wala akong puso, bakit ko papakikialaman niyang ganyang mga trabaho? Bakit ako papasok sa problema? Pwede lang man ako magiging senador, pwede rin akong pakuyakoy lang. Bakit ako papasok sa mga problemang ganyan? Kung wala talaga akong pakialam sa bansa natin at sa ating mga kababayang Pilipino. Ako, kaya namin ginawa ni Pangulong Duterte yun dahil mahal namin ang kabataan. Tama. Isalba ang kabataan sa problema sa illegal na droga. Ngayong administrasyong ito, may pagmamahal ba? May pakialam ba? Compare sa dating administrasyon? Hindi ba wala? Buti na lang mayroong Bato at Duterte na dumaan dito sa mundong ito na nagkakataon ng nandito sa ating panahon. Ewan ko lang kung wala talagang dumaan na Duterte at Bato. Sigurado ngayon, walang mangyayari. Kung wala akong pakialam, ano pakialam ko? Chief PNP ako. After mag-retire ako, may retirement ako. Bakit pa ako papasok sa problema? Dahil iniisip namin ang future generation ng Pilipinas. Kasi Nako po. hindi natin Salamat po, salamat. gawin ang war on drugs, magkakaroon tayo ng mga politiko. Balang araw, magkakaroon tayo ng presidente na adik. Nako. Senator Bato, ingat-ingat. Ingat-ingat na tayo ngayon konti kasi nagtatawag na sila ng ICC. Para matakpan lang itong issue ng BICAM report na blanco. Marami na silang pinalabas ngayon ng mga style, tactics. Binuksan ka agad yung sinimulan ka agad yung ngayong taon na ito na itong hearing ng TWADCOM sa War on Drugs para siguro na matakpan ang mga isyu ngayon na napakadelikadong pinasukan nilang problema itong pagbablangko ng BICAM BICAM report. Pero Hindi mo pigilan yan. Dahil ang droga, grabing kalat na droga. Pero ang akusasyon ni dating Senator Antonio Trillanes, si Duterte ay actually ang biggest drug protector. Andiyan na naman, naniwala ka kita. Bakit mo pa isiningit yang si Trillanes, Miss Karen? Naniniwala pa ba kayo na wala sa dami na kanyang mga sinasabi? Ni isa, walang talagang lumusot na totoo. Naniwala ka pa dyan sa tao na yan. Ako hindi ako naniwala. Paano yung mga dokumentong Huwag pinalabas hayaan niya? mo. May BPI Julia Huwag mo Vargas. pansinin dito. Wala. Ayaw ko pag-usapan yung kasing tao na yan.
Nabubusit ako. Ay, alam mo, pasensya na kayo, mahirap kung hindi ko ang tumawag pag si Senator Angara. Kasi ganun po kayo sa issue. Ito na today, si DOJ Secretary Boying Remulla, sinabi po niya, they are willing to engage with the ICC. Oh, di ba? Meron na naman, tinatawag na nila ang ICC. Dahil nagagalit na ito doon sa mga pangyayari na si Pangulong Duterte na naman ay pumasok sa isyu at nagsisiwalat doon sa nagawang BICAM report, di ba? Na blanco-blanco. ICC, ano kaya ang kasunod nito ang gawin ng mga taong ito para lamang mapunan o matakpan itong mga pangyayari tungkol dito sa malaking isyu na nako, hindi ito huhupa talaga. Napakalaking isyu, budget ito ng ating bayan. Dito tayo mabubuhay ng matiwasay kung ito'y gumagana talaga ng walang korupsyon itong ginagawa nilang pagtutuli nitong BICAM report, no? Kaya nagtatawag na naman itong si Boying Remulla ng issue tungkol sa ICC nang dahil gusto nilang bubuhayin. Ngayon, papayag na sila na makipag-usap sa ICC. Nag-change ang kanilang mood, di ba? Nag-change talaga. At dahil ito sa issue ng BICAM report na blanco-blanco. Si. Go ahead. Anong reaction mo doon? Go ahead kung anong gusto nila. Hindi namin sila makontrol. Hindi namin sila makontrol. Kung i-engage sila yung ICC, sige lang. Go ahead. Basta ako, very solid yung aking paniniwala na walang jurisdiction ang ICC sa ating bansa. Pumasok kayo dito ICC. We will go to the Supreme Court. We will seek judicial relief. Kung talaga bang may jurisdiction ng ICC dito. Very clear yan. Oo. Very clear yan na yung kanila ginawa na pag hingi nila ng permiso, yung prosecutor, pag hingi nila ng permiso sa court na mag-conduct ng investigation, effective na ang ating withdrawal sa membership. So, very clear, wala sa jurisdiction. May dalawang judge, may dissenting opinion, in-explain nila sa dissenting opinion yan. Pero tatalo lang sila dahil tatlo ang bumoto for, dalawa lang against. So, diyan mo makikita ngayon that ICC is not for justice. It is all about control. Gusto lang kontrolin yung mga membro nila sa ICC. Ngayon, Senator, nakatanggap ka na ba ng sulat o email sa ICC? Wala. Totoo ba yan? Wala ko Sinabi na- mo may natanggap ka, hindi mo May tawag, tinignan. may tawag May sa tawag? opisina. Oh. Ganun, oh. Pero bakit ko sa entertainin? That is tantamount to acknowledging or recognizing their jurisdiction of it. Tama, hindi na talaga dapat yung pansinin kasi wala naman tayong pakialam dyan. At kung ikaw ay magiging, ikaw ay sasagot sa lahat ng mga email or mga messages, notice from the International Criminal Court, ibig sabihin, may pakialam ka pa sa kanila, di ba? Dapat wala talagang nothing. Wala kang dapat gagawin sa mga issue ng ICC dahil hindi na natin sila kilala. Kapag ini-entertain mo kasi, meaning to say, malalagay sa kanilang mga pag-iisip na, ay, okay pa pala, apektado pa pala sila sa ating mga sinasabi, di ba? So, wala na. Kapag entertain ko sila, umalis kayo. Wala kayong pakialam dito sa amin. Leave us alone. We can do our job here. May lumabas na dokumento na allegedly isa kayo sa 4 na suspects doon sa Duterte drug war na ipinalabas. Once again, ang paborito niyong individual, si dating Senador Antonio Trillanes sa X. Ang tanong ko, may nakuha na ba kayong official na dokumento, any official communication that you are one of the suspects? You are being investigated? Kahit na may matanggap ako o wala, alam ko kapag ICC ang pag-usapan, kasama ako dyan. Pero wala ako officially, wala akong natanggap. Tanong ko, kunwari, no, dumating ang ICC, magtatago ba kayo? Tago.
Tago. Oh. Mag-operate ang ating gobyerno, let's cross the bridge when the bridge is constructed. So, teka lang. Ano yun? Ano na yun? Let's cross the bridge when the bridge is constructed. Napakagandang kasabihan na naman itong pinauso ni Senator Bato de la Rosa, no? Kung talagang ganun ang mangyari, alam naman natin kung iipitin talaga sila kung mahuhuli. At alam naman na nila, sa sarili nila Bato, na tama ang ginagawa nila, bakit sila mag-surrender? Akala ko sasabihin niya, bridge over troubled water. Okay, talay tayo. So, posible. Alam mo, sinabi to ni Senator Ping Lacson, ginamit daw niya within the law. Iniwasan niya maaresto. Gagawin niyo ba yun? Secret. Gusto mo. So, si Laila de Lima, ang lakas ng loob nagpahuli. O, ito Abay. tanong ko. Ibig mo Sa sabihin, Talagang dapat lang siya magpahuli. Marami ang ebidensya na nagtuturo sa kanya na talagang involved siya sa war on drugs. War on drugs. Sa illegal na kalakaran ng droga. Lalong-lalo na sa bilibid. Di ba? Bakit kung hindi siya nag-surrender? Akala kasi ni Dilima noon na magdrama lang siya sa publiko, lulusot. Ganyan naman si Laila de Lima, mahilig sa drama. Totoo lang, nagsisisi ka ba na si Laila de Lima nakulong? hindi. Bakit ako Hanggang magsisisi? pero kung ngayon pinaninindigan nyo na si Laila de Lima, talagang That tumanggap ng time drug kasi nung pinail yung kaso, mabigat yung mga testimonya ang binigay ng mga Tama! mga witnesses. But they Oo. believe now they were wrong. Lahat sila, they recanted. Kung nag-recant man sila, that's water under the bridge. Dahil at that time talaga, siya ang tinuturo. O ano magawa ngayon ng DOJ kung hindi entertainin yung kaso? Pero ang andyan tanong ko, doon. dapat ba na-detain yun ng 7 years? Hindi ba pang-aabuso yun ng panahon ni Pangulong Duterte? Pang-abuso kung walang warrant of arrest. Tama! May warrant of arrest Nakakulong siya dahil may warrant of Ah. arrest siya. Itong panahon na ito ang pang-aabuso. Bakit ko nasabi yan? Tingnan mo dyan sa TODCOM na yan. Walang warrant. Bawal nga yung magkulong tayo ng 24 hours dyan sa police station Dahil ma-charge ang mga pulis ng illegal detention. Bakit itong si Grijaldo at itong si General Wilkins? Ilang araw. Ito ang pang-aabuso ngayong panahon na ito. Magkukulong sila ng walang kaso, resource person, bisita mo sa iyong bahay, inimbita mo, tapos nagkakamali lang, nag-usap-usap kayo, tapos nagkakamali ng mga pagsagot, at ayaw nyo ang kanyang sagot. Kulong ka agad. Saan ka makakita? Bisita mo sa bahay mo. Inimbitahan mo, halika dito. Kain tayo at mag-uusap tayo tungkol doon sa mga issue. Halimbawa, yung kapitbahay mo. Inimbita mo. Nag-usap kayo ngayon. Matapos kumain, usap-usap kayo sa mga issue. Oy, kumusta ba yung yung issue sa anak ko, bakit insyuhan mo? Tapos sasagot niya, totoo naman yun. Kasi, tapos magagalit ka ngayon. Dahil hindi yun ang gusto mong sagot. Ngayon, ipapakulong mo. Tama ba yun? Itong panahon na ito, itong administrasyon na ito, ang pinaka-abusado na wala man lang deklarasyon ng martial law. Buti pa ang martial law, may declaration. Pero ito, wala pa nga. Wala pa nga deklarasyon ng martial law. How about kung magdeklara na?
Ano pang tawag doon? Bire martial law? Oh. May ganun pa bang tawag? Worst martial law? Para nag-martial law tayo ngayon dito sa Pilipinas eh. Na wala man lang deklarasyon. So, anong abuso na Walang abuso yun. That Not was legal. convicted. Everything was perfectly legal. Kahit hindi siya convicted, that is the process of law. That is the due process. Kinulong siya. Ako, gusto ko talaga itong mag-explain si Senator Bato de la Rosa kasi tago sa puso at sa kanyang ekspresyon ng kanyang katawan, yung mga kamay niya, yung mukha niya. Talagang makikita mo ang sinseridad at may katotohanan ang kanyang pinagsasabi. Dahil may warrant siya, while ongoing ang kaso. So anong pang-abuso na ginawa ng administrasyon ang doon? tanong ko, 7 years, no conviction? Regardless, kung pag magsabi ka ng abuso, yung You Yung ginawa is you don't beyond the see law. it as a political vindictiveness on the part of the former president? bakit naman mag-vindictiveness ang sasabihin mo na kung may ebidensya? Oh. Ilumabas wala Porke pala. Nag-recant nga lahat. Nag-recant nga sila, hayaan mo sila because the circumstances before is different from the circumstances now. Oh, wala na si Duterte. Ginamit sila, yung mga tao na yan. So you really Iba. tanong ko lang, you believe until today drug protector si Laila de Lima? You believe it? Wala akong sinasabing I believe na drug protector siya. Okay. Pero I believe on the veracity of yung mga ginagawa ng DOJ, bakit siya napailan ng kaso? Alright. Walang politika doon, Karen. Walang politika. Okay, sinabi mo noon, June 27, 2024, sa kapihan sa Senado, may human rights violation talaga sa war on drugs. Meron. Bakit hindi magkakabayo? May namatay nga na bata, may binaril nga bata. So kung gano'n na may human rights violation, is it fair to say that Oplan Tokang was not a success? No, it was a success. It's how you see it. Kung ikaw ay anti-war on drugs, failure. Pero kung ikaw ay pro-war on drugs, successful. Why? 1.6 million nag-surrender. 300,000 ang nakulong, nahuli. Buhay lahat yun. Ang daming tao na nagsasabi na nagpapasalamat sa war on drugs dahil safe na yung kanilang environment. So, for us, it's a great success. Kung ikaw ay anti-drug war o ikaw ay sindikato ng droga, failure, sabihin mo, failure yan dahil patay ang bata. Doon ka magkukonsentrate sa negative. Alam niyo mga kaibigan, nakukuha ko itong si Karen Rabilano sa tinatagal-tagal na itong palaging interview kay Bato de la Rosa. Nagiging paborito na ito niya. Nagiging paborito na ni Karen Rabilano na interviewin itong si Bato de la Rosa dahil para bang naaaliw siya sa mga sagot. Hindi naman basta-basta ang kanyang mga sagot. Siguro na-amiss itong si Karen Rabilano dahil ang style ni Bato ay talagang parang nakakatawa at seryoso talaga ang kanyang pagpapaliwanag at mayroon pang mga action-action at talagang ipapakumbinsi sa iyo ang kanyang mga sagot. Diba? O, tingnan niyo si Karen Ravila. Para siyang masaya kapag si Senator Bato de la Rosa ang kanyang kaharap. Nakukunti at kinalimutan mo yung pangkalahatan ng napakalaking magandang idinulot ng war on drugs. Pagdating sa peace and order. Ngayon, Mas malala ba ngayon? malala. Tanungin mo ang barangay kapitan, punta ka. Punta ka doon sa ground. Tanungin mo ang barangay kapitan, wala kang marinig na barangay kapitan na magsabi na, Sir, okay ang aming sitwasyon sa drugs. Perfect na, wala na problema. Halos lahat magsasabi sa iyo na hindi nga natin tinatanong lalapit sa atin, magsusumbong. Okay. Sir, andyan na naman sila, sir, nagkakalat na naman, noon nagsipaglayasan yan. So, mas Nagsipagtago. malala ngayon. Ngayon, andyan na naman, parang candy na naman na binibinta yung drug sa kalsada. Eto, maiba kasi kukuha na tayo ng tanong dito, pero may gusto ko tanong sa iyo. Dalawa ang muka ni Senator Bato de la Rosa.
ang author ng Oplan Tukang at sinasabing mamamatay tao ng ilan at nasa TikTok sumasayaw. Sino ba talaga ang Senator Bato? Basta, sabihin ko lang sa inyo na si Senator Bato ay matapang, galit, o kaya sabihin mo, cruel. Cruel ako sa mga kriminal. Cruel ako sa mga taong naglalapastangan sa kanyang kapwa-tao. Pero ako'y napakalambot ang aking puso sa mga taong kinakawawa. Malambot ang puso ko. Kaya nga ako naging cruel because malambot ang puso ko. Yan ang aking personalidad. Kaya ako galit na galit dahil mahal na mahal ko yung tao. May tanong ako, may Okay. Dito na lang natin puputulin itong ating pagsunod sa kanilang interview. Kinukuha lang natin itong part ng interview, tanong ni Karen Davila tungkol sa war on drugs. Well, mga kabirada, no? Kung may ano bang masasabi niyo dito sa mga sagot ni Senator Bato de la Rosa tungkol dito sa kay pagpasaring kay BBM President Bongbong Marcos na talagang nagkakaroon ng katuparan ang kanilang mga nasa isip noon ni President Duterte at ni Bato na kung hindi masawata itong droga ay magkakaroon tayo ng presidente na adik. At natutupad na talaga na nagkakaroon na tayo ng mga politiko na mga adik. At hindi pa pala natin alam kung anong totoo. Kung ito bang ating presidente ay adik dahil hindi naman siya nagpapa hair follicle test or anumang mga eksaminasyon para mapatunayang hindi totoo ang mga isyu na siya talaga ay gumagamit ng illegal na droga. No. Comments na lang dyan sa ibaba at pag-usapan natin. Maraming salamat po.